Dominant Protector. Credit to the author. 7,031-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa tingin mo ba ay handa akong sayangin ang hininga ko sa'yo? Terence, tingnan natin kung magiging mayabang ka pa rin kahit ako na ang may-ari ng isla. Sa oras na iyon, wala nang lugar para sa'yo sa Nakajima. Malamig na tumawa si Woojo at tumigil sa pakikipagtalo kay Terence. Nagbanta siya, tapos na ang estado ng talon. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, bilasan mo at yakapin ang hita ko. Kung hindi, alam mo na ang kahihinatnan. Medyo nalungkot ang ilan sa mga nakatataas sa Nakajima na nakamasid mula sa gilid. Halatang pakiramdam nila ay mababa ang katayuan ni Morten. Siyempre, ang mga taong ito ay pawang mga taga-suporta ng estado ng talon. Bagamat hindi sila nasisiyahan, hindi nararapat para sa kanila na magsalita upang maiwasan ang negatibong reaksyon ng kabilang partido. At sa totoo lang, wala silang mataas na inaasahan para sa estado ng talon sa kompetisyong ito. Tutal, natalo na ni Morten ang estado ng talon noong nakaraang pagkakataon. Mahirap sabihin kung ano ang magiging kakaiba ngayon. Kung talagang si Morten ang pumalit sa posisyon sa huli, kailangan pa rin nilang mag-iwan ng daan para sa kanilang sarili. Dahil sa maliliit mong braso at binti, hindi ka talaga karapat-dapat sa yakap ko. Mas mabuting ipagdasal mo ang sarili mo ngayon. Huwag mong baliin ang mga braso at binti mo, o mawalan ka man lang ng mga binti. Humahadjejek si Terence, halata ang kanyang paghamak. Nasaan ang iyong mga Panginoon? Bakit hindi sila dumating upang suportahan ka sa napakahalagang panahon na ito? Napakaliit na bagay lang nito, hindi na kailangan. Ba, sino ba naman ang may amo? Terence, gusto mo bang mamatay? Kung gusto mo pang mamatay, magpatuloy ka sa pagsasalita ng kalokohan at tingnan mo kung maglalakas loob akong patayin ka. Napuno ng puot ang puso ni Morten. Masyado siyang mabilis magsalita at muntik nang aminin ang relasyon niya kay Central. Kahit alam ito ng lahat, medyo nakakahiya pa ring aminin na si Central ang amo niya sa publiko. Iba na ang usapan kung kaya mo akong patayin o hindi, pero ang galing mo talagang manakot ng tao, halos mamatay na ako sa takot sa'yo. Sinabi ni Terence na takot siya, ngunit kalmado at kalmado ang kanyang mukha, hindi siya mukhang natatakot. Napaigik si Morten, iniisip na walang saysay ang makipagtalo kay Terence, hindi siya maaaring manalo. Sa halip na humingi ng kahihiyan, mas mabuting gamitin ang kanyang mga kalakasan at iwasan ang kanyang mga kahinaan. Tension, bilasan mo at umakyat ka. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Tapusin na natin agad ang labanang ito. Kung mas maaga tayong magdesisyon sa pagmamay-ari ng gitnang isla, mas maaga kung masisimulan ang muling pagsasaayos ng gitnang isla. Hindi pinansin ni Morten si Terence at itinutok ang daliri sa tension, mukhang hindi sapat ang aral na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan. Ngayon, hayaan mong pagalingin kita at bigyan ka ng mas malalim na impresyon para hindi mo na makalimutan ang sakit. Morten, hindi natin alam kung sino ang mananalo. Sa tingin mo ba ay sigurado mo akong matatalo? Ngumisi si Tension. Kumislap ang kanyang figure at agad siyang lumitaw sa entablado. Halika, tingnan ko kung gaano kahanga-hanga ang iyong kakayahan, na talagang manggahas na magsalita ng walang kahihiyan. Habang nagsasalita siya, sumabog ang aura ni Tension kasabay ng isang malakas na kalabog, at ang kanyang lakas bilang isang ganap na tagapaghati ng lupa ay tuluyang nabunyag. Malabo pang ang naramdaman niya na nalampasan na niya ang kaharian ng malaking bilog ng paghahati ng lupa. Halos maituturing na siyang kalahating hakbang sa kaharian ng paghahati ng dagat, at anumang oras ay kayang-kaya niyang makalusot. Napataas ang kilay ni Terence, iniisip na kung bibigyan niya si Tenzin ng Henepil, baka makalusot agad siya sa Sea Rift stage. Kapag nakikipaglaban para sa posisyon ng Island Master, ang lakas ng isang tao ay hindi maaaring lumampas sa yugto ng pagbuo ng lupa. Gayunpaman, kung ang isang tao ay maging Island Master at pagkatapos ay ma-promote, hanggat walang nakakaalam tungkol dito, tila hindi ito magiging problema. Halimbawa, hindi makita ni Shangguan Tianhua Terence ang tunay niyang lakas, at inakala niyang nasa yugto na siya ng pagwasak sa lupa, ngunit ramdam niya na matagal na siyang nakaabot sa yugto ng pagwasak sa dagat.
Sa loob lamang ng napakaraming taon, hindi pa lumaban si Shangguan Tianhua sa harap ng sinuman, kaya walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas. Lumipad ang mga iniisip ni Terence, ngunit ang dalawa sa entablado ay pumasok na sa isang estado ng paghaharap. Nakakagulat ang aura ni Tension, ngunit hindi rin naman mas mahina ang kay Morten, maaaring mas malakas pa nga siya ng kaunti. Pareho silang nasa ganap na antas ng paghati ng lupa at kalahating hakbang sa kaharian ng paghati ng dagat. Gayunpaman, ang aura ni Tension ay banayad at mabigat, parang bundok at umaagos na tubig. Sa kabilang banda, ang aura ni Morten ay marahas at marahas, parang kidlat. Mas agresibo at agresibo pa ito. Malapit nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawa, at mabilis na nag-focus si Terence sa dalawa sa ring. Kung may mangyari man sa estado ng talon, siya ang unang susugod at tutulong. Tension, bibigyan kita ng pagkakataong gumawa ng unang galaw. Kung hindi, matatalo ka ng hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataong gumawa ng galaw. Medyo nakakahiya yan. Ngumisi si Woo ng nakakapangilabot at itinaas ang kanyang kamay. Ikinawit niya ang kanyang daliri sa Tension. Terena, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Sumanghel si Tension. Alam niyang hindi siya kasing lakas ni Morten, kaya hindi na siya sumagot. Sa halip, tinapik niya ang kanyang mga paa at sumugod patungo kay Morten. Sa sandaling umatake siya, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na martial technique. Wala man lang siyang balak na mag-imbestiga. Dahil minamaliit ni Morten ang kanyang kalaban at binigyan ng pagkakataong umatake muna, hindi magiging magalang si Tianzhou. Ang pinakamahalagang bagay ay sakupin ang kalamangan at gawin itong tagumpay. May mapanghamak na ngiti pa rin sa mukha ni Morten. Talaga bang minamaliit niya ang kanyang kaaway? Siyempre hindi. Alam na alam ni Morten ang lakas ng estado ng talon. Dati, maaaring napigilan nila siya, ngunit simula nang magkaroon siya ng koneksyon sa sentral, naniniwala si Morten na ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Kahit na nakaabot na sa yugto ng paghahati ng dagat ang estado ng talon, maaaring hindi sila ang kanyang katapat, lalo na't nasa ganap pa lamang siyang antas ng paghahati ng lupa. Sa harap ng todong atake ni Tension, hindi umiwas si Morten. Sa halip, dumiretso siya at hindi gumamit ng anumang teknik sa martial arts. Isang simpleng suntok lang ang inihagis niya. Ang nakasisilaw na epekto ng teknik ng martial arts ni Talon ay agad na nabasag ng suntok ni Morten, na naging mga matingkad na batik na pumuno sa kalangitan, naiwan na lamang ang nakakatakot na mukha ni Talon. Ang pinakamalakas niyang atake ay madaling nasira ni Morten. Kailangan pa bang magpatuloy sa pakikipaglaban? O sa halip, may pagkakataon pa ba siyang makatakas ng hindi nasaktan? Sa totoo lang, sa sandaling ito, ang puso ni Tenzin ay puno ng kawalan ng pag-asa. Matapos matalo kay Morten noong huling pagkakataon, ginawa na niya ang lahat para mapabuti ang sarili, at naramdaman niyang bumuti ng husto ang kanyang lakas. Sino ang mag-aakala na hindi niya kayang harangan kahit isang galaw mula kay Morten? Tension, binibigyan kita ng pagkakataong umatake muna. Dapat mo man lang ipakita ang ilan sa iyong tunay na kakayahan. Ano ang ibig sabihin ng walang pakialam na gawaing ito? Kakaiba ang tawa ni Wu Xing habang papalapit siya sa Tianzhou. Puno ng pangungutya ang mga mata niya. Iniunat niya ang kanang kamay at ibinuka ang palad para hawakan ang lalamunan ni Tianzhou. Handa na sana siyang hawakan ang leeg ni Tenzin at itayo ito para magsalita. Maaaring hindi nila siya papatayin, ngunit tiyak na mapapahiya nila siya. Marahil ay mas madali para sa estado ng Talon kung siya ay papatayin. Walang oras si Tension para magsalita. Wala na siyang gaanong lakas para gawin iyon. Ang tanging nagawa niya lang ay umiwas sa palad ni Morten. Gayunpaman, kahit gaano pa umiwas o lumaban si Tenzin, patuloy pa rin ang paglapit ng palad ni Morten. Palihim na pinagngingit-ngit ni Tension ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang sikretong ipinagbabawal na pamamaraan. Direkta niyang sinaktan ang kanyang sarili upang pasiglahin ang kanyang potensyal, at sa isang iglap, isang malakas na puwersa ang sumabog. Malakas siyang sumuntok at bumangga sa palad ni Morten. 7,032. Kasabay ng isang malakas na kalabog, isang ipoypo ang bumangon sa loob ng ring, at ang dalawang figure ay lumipad pabalik. Si Woo ay umatras ng 5 o 6 na hakbang bago inayos ang kanyang katawan, habang si Tenzin ay lumipad palabas ng ring. Napagpasyahan na ang tagumpay at pagkatalo.
Kahit na gumamit ang estado ng talon ng isang eksplosibong ipinagbabawal na galaw, hindi nito napigilan ang kanyang pagkabigo. Sa loob lamang ng 2 palitan, tuluyang natalo ang estado ng talon. Wala silang kakayahang lumaban, at hindi man lang gumamit ng kahit anong teknik sa martial arts si Morten. Kay nakakatakot na katotohanan ito. Si Tenshin ay isang eksperto sa ganap ng tas ng kaharian ng paghahati ng lupa, at siya ay isang napakalakas na tao sa larangang iyon. Iilang tao lamang sa parehong antas ang kanyang katapat. Gayunpaman, nagawa ni Morten na ganap na durugan si Tenshin. Maaari kayang si Morten ay isa ng eksperto sa kaharian ng paghahati ng dagat? Ito ang tanong na nasa puso ng lahat, maliban kay Terence. Naranasan na ni Terence kung gaano kalakas ang mga potion ng Central, kaya hindi na siya nagulat na kayang lumaban ni Morten ng higit sa kanyang antas. Magiging kakaiba kung hindi niya gagawin iyon. Ha. Tenshin, hindi mahina ang paraan mo ng pagtakas. Nakatakas ka naman sa sakop ng arena. Hindi kaya natatakot kang aksidente kitang mapatay. Mayabang na tumawa si Wooju habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang balakang. Sa totoo lang, hindi mo kailangang matakot. Paano ko matitiis na patayin ka? Gusto kong personal mong masaksihan ang dakilang okasyon ng pag-akyat ng Panginoong ito sa posisyon ng Panginoon ng isla. Morten, ano ba ang ipinagmamalaki mo? Sa pagkakaalam ko, ang kompetisyon para sa posisyon ng Island Master ay hindi naman kinakailangang personal na lumaban ang mga kalahok, hindi ba? Hindi matiis ni Terence ang kaiabangan ni Morten at tumalon sa ring. Nandito ako para kumatawan kay Kuya Talon at makipagkompetensya sa iyo para sa trono ng Panginoon ng isla. Terence, nandito ka ba para mamatay? Tumawa ng malakas si Wooju, na para bang interesado siya sa bagay na ito. Nagmamadali ka bang magkatawang tao? Noong una, walang ganitong bagay ang nangyari, pero dahil determinado ka ng mamatay, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon ang hiling ngayon din. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Hanggat pumayag si Morten, magiging maayos ang lahat. Kung hindi pumayag ang kabilang panig, tila hindi tama na makialam pa siya. Sa totoo lang, wala akong kinalaman kung ikaw ang amo ng isla o hindi. Hindi ko lang talaga matiis na makitang nagyayabang ang mga tauhan ng Central dito. Pasensya na, mali na naman ang nasabi ko. Hindi ka nga maituturing na laki. Ang pagtawag sa iyo ng laki ay isang insulto sa mga aso. Bago pa man matapos si Terence sa pagsasalita, namumula na sa galit ang mukha ni Morten, na wala na ang lahat ng kaiabangan at kapalaluan niya kanina. Terence, hindi ko sasayangin ang hininga ko sa'yo, bumangon ka na at mamatay ka. Hindi makalaban si Morten kay Terence, kaya't nagngingit-ngit siya at naghandang lumaban. Sa huli, ang mas malaking kamao ang dahilan. Kung gusto mo ang posisyon ng Island Master, tingnan natin kung kaninong kamao ang mas malaki. Kailangan pa ba nating magkompetensya? Sa tingin mo ba peke ang kamao kung kasing laki ng kaldero? Naikuyom ni Terence ang kanyang kamao at ikinumpas ito ng ilang beses, ngunit ang kamaong kasing laki ng palayok na tinutukoy niya. Hindi niya talaga masabi na ganito ito kaliit. Peke yan. Tapos na ang pagtatasa. Sumigaw si Morten at sumugod, sinuntok ang mukha ni Terence nang hindi gumagamit ng anumang kasanayan. Hindi naman sa mayabang si Wuhan, pero sa tingin niya, limitado ang lakas ni Terence. Isa lamang siyang maliit na tao sa yugtong profound noon, at gaano man siya kahenyo, nasa yugto pa lang siya ng pagbukas ng bundok ngayon. Naghahanda na siyang makarating sa yugto ng pagbukas ng lupa, kaya paano siya maihahambing kay Tenshin? Para harapin ang isang hambog na lalaki, mas mabuting patayin na lang siya sa isang suntok. Hindi ito pinag-isipang mabuti ni Morten. Kung ganito lang talaga kalakas ang kakayahan ni Terence, bakit siya maglalakas loob na tumayo kung kailan dinudurog ang estado ng talon? Nang harapin ang atake ni Morten, nanliit ang mga mata ni Terence. Hindi niya sinubukang umiwas, bagkus ay sumuntok din siya. Isang matinding sagupaan. Natigilan si Morten, hindi niya inakalang gagawin iyon ni Terence. Malamig siyang tumawa sa kaibuturan niya at ngumiti ng masama habang pinapalakas ang kanyang kamao, handang gawing alikabok si Terence sa isang suntok lang. Ngunit laking gulat ni Morten nang ang agresibong suntok ni Terence ay naging parang hangin nang dumampi ito sa kanyang kamao, at tumagos dito ang kamao ni Morten. Buong lakas niyang sinuntok, akala niya tatamaan niya ang kanyang target, pero sa huli, wala siyang natamaan.
Gaano ba ito kaasar? Isa na ngang himala na hindi bumagsak si Morten sa lupa. Gayunpaman, apektado pa rin ang kanyang aura. Hindi ginamit ni Terence ang pagiging invisibility ng kanyang Yuan spirit body, sa halip ay pinaandar niya ang tatlong pagpapakita ng Cloud Dragon, gamit ang ilusyon ng isang direktang sagupaan para lokohin si Morten. Dahil sa lakas na ni Terence ngayon, hindi na malaking bagay ang makipaglaban ng harapan kay Morten. Ang tanging dapat niyang alalahanin ay kung manginig ba ang kanyang Yuan spirit body kung lalabanan niya ito ng harapan. Marami pa siyang kailangang gawin, at hindi sasaktan ni Terence ang kanyang kaluluwa para sa isang maliit na isdang tulad ni Morten. Madali at masaya niya itong mapapatay, bakit niya isusuko ang kanyang buhay? Duman si Morten sa anino ni Terence, at lumitaw ang tunay na katawan ni Terence sa likod ni Morten. Hindi nagbago ang kanyang posture sa pag-atake, binago lang niya ang kanyang direksyon. Pagkatapos ng suntok, isang mahinang tunog ang narinig mula sa likod ni Morten. Bumilis ang kanyang katawan at lumipad palabas, bumagsak sa lupa mga 2 o 3 metro ang layo. Dumulas siya ng ilang hakbang pasulong sa ring, pagkatapos ay gumulong hanggang sa huminto. Hindi na nakatiis si Morten, at dumura siya ng dugo ilang metro ang layo, na lumipad mula sa entablado. Gusto sanang tumayo ni Morten, ngunit nadulas ang kanyang mga paa. Sinubukan niya ng ilang beses, ngunit wala siyang nagawa, at tanging pagbagsak niya sa lupa ang kanyang nagawa. Morten, mukhang kulang pa ang kamao mo. Ano ang pakiramdam mo pagkatapos mong matikman ang kamao ko? Binawi ni Terence ang kanyang kamao at naglakad papunta sa tabi ni Morten, nakatingin sa kanya na parang patay na aso, mukhang nahuhumaling ka na, hindi ka man lang makapagsalita. Palikuran na pag-atake. Mula sa likuran. Ano ba ang problema? Patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo mula sa bibig ni Morten. Pinilit niyang iangat ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang mga matang namumula. Ngumisi siya ng masama at sinabing, sa tingin mo ba ay kaya mong kitilin ang buhay ko? Masyado kang inosente. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang tumaas ang aura ni Morten, at nagsimulang mamaga ang kanyang mga kalamnan. Bahagyang pumutok ang gilid ng kanyang mga mata, at may kaunting dugong lumabas. Kumunat ang noo ni Terence. Malinaw na nakainom din ng gamot ni Central si Morten, pero medyo naiiba ang sitwasyon niya sa kayang Dayan. Mayroon siyang aura ng Dark Demon Beast, pero medyo mahina ito, halos wala na. Sa kabaligtaran, mas matindi ang aura ng angka ng mga espiritong hayop. Tila ibang direksyon ito ng pag-unlad kaysa kayang Dayan. Ang eksperimento ng Central sa lugar na ito ay hindi isang one-way na paglalakbay hanggang sa dulo, kundi upang subukan ang iba't ibang posibilidad. Sa isang kisap mata, natapos na ni Morten ang kanyang pagbabagong anyo. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng makapal na buhok. Bagamat nasa anyong tao pa rin siya, hindi imposibleng tawagin siyang halimaw. Kung tungkol sa kanyang lakas, nalampasan na ni Morten ang yugto ng paghahati ng lupa at nakapasok na sa yugto ng paghahati ng dagat. Nasa tugatog na siya ng gitnang yugto ng paghahati ng dagat. 7,033. Terence, mamatay ka. Sigaw ni Morten habang iwinawagayway ang kanyang makapal na braso, tinutukan ang ulo ni Terence. Kung tatamaan niya si Terence, malamang sisabog ang ulo nito. Dahil sa pagbabagong anyo, malaki rin ang ipinagbago ng boses ni Morten. Kahit ang kanyang malalapit na kaibigan at pamilya ay hindi siya makikilala. Pagkatapos ng labanang ito, kahit manalo pa si Morten sa huli, malamang na mawawala sa kanya ang karapatang makipagkompetensya para sa posisyon ng Panginoon ng isla. Hindi pa kasama rito ang kanyang malahalimaw na anyo, at ang kanyang aura sa yugto ng paghahati ng dagat ay sapat na upang mapatay siya. Pero malinaw na wala na siyang pakialam doon, gusto lang niyang patayin si Terence para mailabas ang galit niya. Hindi pa sigurado kung sino ang mamamatay. Malamig na ngumiti si Terence habang madali niyang naiiwasan ang atake ni Morten. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawalan ng 12 arko ng kidlat na dumaloy sa buong katawan ni Morten. Nanigas ang mga kalamnan ni Morten, kaya wala siyang pakialam sa ganitong antas ng pag-atake. Sandali lang siyang tumigil dahil sa pamamanhid. Ito na lang ba ang meron ka? Kung gayon, natatakot akong ikaw ang mamamatay. Sabi ni Morten sa mahinang boses, ang kanyang mga basag na mata ay may kakaibang itsura na may halong kabaliwan at pangungutya. May mga huling salita ka ba?
Kalimutan mo na yan, wala kang pagkakataong sabihin ang mga huling salita mo. Bago pa siya matapos, ang lumaki na katawan ni Morten ay humampas kay Terence na parang buhawi. Kasabay nito, ang marahas at purong chi ay sumulpat sa lahat ng direksyon, na ginagawang magulong vortex ang espasyo sa paligid niya. Ikaw ang dami mong sinasabing kalokohan, wala ka na talagang pagkakataong sabihin ang mga huling salita mo. Kalmado ang mukha ni Terence habang nanunuya, gamit ang peke mong lakas na pinalakas ng Central Potion, patay ka kahit hindi ako kumilos. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Morten, hindi niya inakalang malalaman ni Terence ang tungkol sa pag-inom niya ng gamot ng Central. Sa katunayan, nag-aalala siya sa mga side effect ng gamot ng Central. Gayunpaman, huli na ang lahat para magsisi. Isinugol nila ang lahat para lang maalis si Terence. Terence, pumunta ka sa impyerno. Iwinaksi ni Morten ang kanyang mga alalahanin at umatake ng buong lakas, layuning patayin si Terence sa isang atake lang. Pinaandar muna ni Terence ang kanyang fire vortex nang walang anumang ingay, sinusubukang tingnan kung makakalapit siya ng palihim kay Morten. Sa kasamaang palad, si Morten ang gumaganap na Island Master ng Nakajima, at mayroon siyang makapangyarihang Divine Sense Defense Tool. Hindi gumana ang Divine Sense attack skill ni Terence. Pero inaasahan na ito, at hindi masyadong pinag-isipan ito ni Terence. Patuloy niyang ginamit ang tatlong pagpapakita ng Cloud Dragon para maiwasan ang direktang atake ni Morten. Kailangan niyang maging maingat sa paggamit ng malalakas na kasanayan, at wala masyadong pagpipilian si Terence. Kung titingnan ang katawan ni Morten, tanging mga Super Alchemy Bomb lamang ang makakalusot sa kanyang depensa. Ilang imahe ng kawalan ang kumislap sa paligid ni Morten, at ang Super Alchemy Bomb ay nabubuo na sa kamay ni Terence. Mahusay na kontrolado ni Morten ang kanyang paligid, ngunit si Terence ay kasing dulas ng isda. Hindi kayang tamaan ni Terence ng malakas na lakas ng kanyang kalaban. May masamang kutob si Morten tungkol dito, lagi na lang umiiwas si Terence, pero hindi pa talaga siya umaatake. Ano kaya ang mangyayari kung babalikan niya ang pag-atake? Terence, hindi ka ba't isa kang malaking mandirigma? Kung malakas ka, harapin mo ako ng diretso. Ano pa ang saysay ng pag-iwas? Pinigilan ni Morten ang pagkadismaya sa kanyang puso at nagsalita ng mapang-akit, kumakaladkad na parang daga. Isa ka talagang walang lakas ng loob na daga. Hehe. Kaya sa paningin ng Central Lucky, ang kakayahang umiwas ay hindi isang kakayahan, kundi isang direktang pag-atake lamang ng hindi ginagamit ang utak. Para sabihin ang ganoong bagay, gaano ka ba katanga? Patuloy silang tinutokso ni Terence, mukhang madali lang naman sa kanya, pero ang pressure talaga. Ang purong chi ni Morten ay umaalon sa paligid niya, na bumubuo ng isang maliit na whirlpool ng purong chi. Medyo nakakaabala ito para kay Terence, ang ganitong uri ng walang pinipiling lugar ng epekto ay perpektong sumasalungat sa tatlong paglitaw ng Cloud Dragon, kaya kinailangan ni Terence na magsikap pa. Kung gagamitin niya ang espesyal na kakayahan ng kanyang Yuan Spirit Body, maaaring makaapekto ito sa forma sayo ng Super Alchemy Firebomb. Napaigtad na lang si Terence at tiniis ito. Hindi tumigil ang dalawa sa kanilang mga atake kahit na nag-uusap sila, nakapagpalitan na sila ng 12 suntok sa isang iglap, at ang Super Alchemy Bomb ay ganap nang nabuo sa palad ni Terence. Naabot na niya ang limitasyon ng kanyang kontrol. Morten, dahil gusto mong lumaban ng harapan, tutuperin ko ang hiling mo. Sana ay hindi ka maging duwag. Bahagyang ngumiti si Terence nang lumitaw siya sa harap ni Morten, dala ang kanyang tunay na katawan, ang Super Alchemy Bomb sa kanyang kamay ay mabilis na tumama sa kamao ni Morten. Sumabog ang krisis sa puso ni Morten, at nanindigan ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan, na para bang magiging abo siya sa susunod na segundo. Gayunpaman, masyadong malakas ang kakayahan ni Terence na maunawaan ang tiyempo. Sa sandaling umatake siya, hindi ito naiwasan ni Wuhan at tanging pagniwi na lamang ang nagawa niya at tinalo ito. Nagmamadali, pinilit ni Morten ang sarili na dagdagan pa ng kaunti ang kanyang chi output, at ang kanyang kamao ay tumama sa bola ng liwanag sa palad ni Terence. Nang magdikit ang dalawang panig, sumabog ng malakas ang bola ng liwanag. Ang tunay na chi ni Morten ay agad na napunit, at ito ay naging walang silbi na parang papel sa haligi ng liwanag na nabuo ng bola ng liwanag. Kinontrol ni Terence ang direksyon ng pasabog ng may katumpakan, at hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Morten na umiwas. Nalunod siya sa pagsabog, at wala nang natira.
Ang mga manunood sa ibaba ng entablado ay lahat nakatulala, hindi maintindihan ang kanilang nakikita. Mula simula hanggang katapusan, ang aura ni Terence ay nasa yugto ng pagbuo ng lupa lamang, ngunit sa huling sagupaan, napatay niya si Morten, na nasa tugatog ng kalagitnaan ng yugto ng sirang kaharian ng dagat gamit ang isang lihim na pamamaraan. Kailan pa naging ganito kagulo ang mundo? Napangiti si Terence habang binawi ang kanyang kamay, kinuyam ito at pinagpag sa kinatatayuan ni Morten. Tingnan natin, sa huli, mas malakas ang aking kamaong kasing laki ng palayok. Mas malaki ang kamao, mas makatuwiran ito. Tatanggapin ko ang posisyong ito bilang Island Master para kay Kuya Talon. Saka lang natauhan ang mga tao sa ibaba. Tumalon si Tension Talon papunta sa ring at gulat na sinabi, Lil Bro Linford. Ikaw. Ang galing mo. Swerte lang talaga ako. Ngayong patay na si Morten, sa palagay ko ay wala nang magpapatuloy na makipagkompetensya kay Kuya Talon para sa posisyon ng Island Master, tama ba? Malamig na sinuyod ni Terence ang mga matataas na opisyal ng isla sa ibaba ng entablado. Ang mga narito ay pawang mga tagapamahala, natural na hindi gaanong malalakas. Malakas na ang mga yugto ng pagbuo ng lupa at profound, lalo na ang mga cultivator ng yugto ng pagbuo ng lupa. Sa ilalim ng tingin ni Terence, lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugad at walang malay na tumango, takot na masaktan ang pumapay na Diyos. Maging ang mga orihinal na sumuporta sa Tension o kay Morten, sa panahong ito, lahat sila ay nagkakaisang nagpahayag na ang Tension na ngayon ang karapat-dapat na Panginoon ng isla ng Nakajima, at naayos na ang bagay na ito. Sa pagkakataong ito, lahat ng ito ay salamat talaga sa tulong ni Kuya Linford. Kung hindi, hindi ko alam kung nakaligtas pa ako ngayon. Ikinuyom ni Tension ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Matapos matalo sa labanan, mahirap sabihin kung makakabalik siyang buhay. Kahit na hindi siya balak patayin agad ni Morten, malamang nalilipulin niya ito sa ugat pagkatapos ng labanan. Maaari pang paksay ng United Center ang angka ng Talon. 7,034. Kuya Talon, napakagalang mo naman. Dahil naayos na ang bagay na ito, aalis muna itong nakababatang kapatid ko. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Casual na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at naghanda ng umalis. Si Tension ang bahala sa mga detalye ng amo ng gitnang isla, at wala siyang masyadong naitulong. Pero ang mahalaga ay natuklasan ni Terence na ang kanyang essence spirit ay nagpapakita na naman ng mga senyales ng kawalang tatag. Sinubukan niya ang lahat para kontrolin ito sa labanang ito, pero hindi niya inaasahan na magkakamali pa rin ito. Ang pangunahing prioridad niya ay ang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon at patatagin ang kanyang sinaunang espiritu. Kuya Linford, kung hindi naman apurahan ang bagay na ito, huwag kang magmadaling umalis. Malaki na ang naitulong mo sa akin, kaya dapat ko man lang gawin ang aking bahagi bilang host. Natural lang na hindi basta-basta papayagan ni Tension si Terence. Ngumiti siya at hiniling na manatili rito, mayroon kaming lihim na koleksyon ng masarap na alak sa bahay, at kadalasan ay hindi namin ito kayang inumin sa labas. Bihira ka lang nandito ngayon, Kuya Linford, kaya bakit hindi na lang tayo maglasing? Kumusta? Salamat sa iyong magandang alok, kapatid na Talon. Gayunpaman, mayroon talaga akong mahalagang asikasuhin, kaya kailangan kong umalis kaagad. Iinom na lang ako ng masarap na alak sa susunod. Wala masyadong hilig si Terence sa pag-inom, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Gusto lang niyang umalis sa lalong madaling panahon. Sige. Dahil may gagawin si Kuya Linford, hindi ka na mapipigilan ng kuya mo. Kapag libre na si Kuya Linford, hanapin mo ako, para makapag-inuman tayong magkakapatid. Ngumiti si Tension at ikinuyom ang kanyang mga kamao, may bakas ng panghihinayang sa kanyang mukha. Hindi niya pinigilan si Terence. Nakikita niyang may gagawin talaga si Terence, nakuha na niya ang tulong ni Terence ngayon, at masama kung ipagpapaliban pa niya ito. Sa kabilang banda, isinara ni Terence ang sarili niyang negosyo upang tulungan si Talon na ipaglaban ang posisyon ng Panginoon ng isla. Isinapuso ni Tension ang pabor na ito, at kailangan niyang bayaran si Terence sa kalaunan. Sige, magkikita ulit tayo. Tatalikod na sana si Terence at aalis pagkatapos ng kaunting kwentuhan ng may pag-aalangan na tawagin siya ng isang elder, dahil kakagaling lang niya sa takot. Gusto mo bang umalis pagkatapos mong pumatay ng tao?
Ang pamilya Wu natin ay hindi isang maliit na pamilya na maaaring apihin ng kahit sino. Kahit ano paman, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Ang lalaki ay direktang inapo ng sambahayan ni Wu, at ayaw niyang lumabas at inisin ang Diyos ng mamamatay tao na si Terence, noong una, ngunit para sa kapakinabangan ng kanyang pamilya, kinailangan niyang manindigan. Tension, kahit ikaw na ngayon ang amo ng isla, wala ka bang paraan para ipaliwanag ang kalupitan ng mga taong dinala mo? Kumunat ang noo ni Terence, iniisip na baka dapat na niyang patayin ang gago na ito. Hindi siya natatakot sa mga pamilyang anting-anting at alchemy sa dagat na may mistiko na antas, kaya ano ang isang simpleng pamilyang Wu sa gitnang isla. Kahit na hindi matatag ang kanyang primordial spirit body, kasing dali pa rin ito ng paghawak sa kanyang kamay para harapin ang elder na ito na nasa simula pa lamang ng kanyang cultivation. Elder Wu, anong klaseng paliwanag ang gusto mo? Sinabi ba sa kompetisyon para sa Island Master na walang sino man ang maaaring mamatay? Dumilim ang mukha ni Tension at medyo nakaramdam siya ng galit. Tension, huwag mong isipin na kaya mong baluktutin ang katotohanan dahil lang sa ikaw ang amo ng isla. Malinaw na sinasadya niyang pumatay ng tao, kaya paanong naging normal na pagkakamali lang iyon? Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, tiyak na ire-report ko ito sa Elder Council ng pamilyang Wu. Tiningnan ni Elder Wu si Terence nang may takot, ang malamig na hangering pumatay mula sa isa ay nagpatakot sa kanya. Ang tanging nasabi niya lang ay, alam mo, ang eksperto sa paghahati ng dagat ng pamilya Wu namin ay hindi rin peke. Hehe. Elder Wu, bulag ka ba? Si Morten ay naging halimaw na, at lahat ay may karapatang patayin siya. Hindi man lang humingi ng paliwanag ang Panginoong ito sa pamilya Wu mo, at ang lakas pa ng loob mong maging agresibo rito. Malamig na tumawa si Tension bago bumaling kay Terence. Nakababatang kapatid na Linford, hindi mo kailangang pansinin ang taong ito. Kahit na may kaunting lakas ang pamilya Wu, ang ating pamilya Talon ay hindi natatakot sa kanila. Ako ang mananagot sa bagay na ito, kaya maaari ka nang umalis at gawin ang kailangan mong gawin. Bahagyang tumango si Terence, sumuko na sa ideya na patayin si Elder Wu. Kung hindi niya ito bibitawan, mapipilitin na lang siyang pabagsakin ang bahay ni Wu. Kung ganoon, aalis muna ang nakababatang kapatid na ito. Hindi na nagsalita pa si Terence, ni hindi man lang tumingin kay nakatatandang Wu. Ikinuyom niya ang mga kamao kay Tenzin at umalis. Pinanood ni Tension ang pag-alis ni Terence, kinakalkula ang mga posibleng kahihinatnan ng pagkamatay ni Morten. Ngunit ang pamilyang Talon ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Nakajima, at hindi sila natatakot sa anumang maaaring mangyari sa hinaharap. Hindi hahayaan ng estadong Talon na ang kapangyarihan sa likod ni Morten ay magdulot ng gulo kay Terence. Hindi pumunta si Terence sa makalangit na Elixir Chamber of Commerce pagkatapos niyang umalis. Masyado nang sira-sira ang lugar na iyon ngayon, at wala na siyang mapagkakatiwalaan. Umalis siya sa gitnang isla at pumunta sa base sa maliit na isla kung saan naroon si Jenny. Hindi pa katagal mula nang umalis siya sa isla, at nang bumalik si Terence, hindi man lang nagbago ang tindig ni Jenny, nakatutok pa rin sa kanyang pananaliksik. Pero sa pagkakataong ito, medyo nag-iingat na si Jenny. Naramdaman niya ang presensya ni Terence pagpasok nito at paglingon. Nang makita niyang si Terence iyon, kumarba ang kanyang mga mata at napangiti. Terence? Bro? Ang bilis mo namang bumalik, nakita mo ba si Tension? Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, napagtanto ni Jenny na medyo hindi maganda ang kalagayan ni Terence. Tumigil siya, anong problema, Terence, bro? Hindi ka ba komportable? Medyo hindi ako komportable, pero huwag kang mag-alala. Sinubukan ni Terence na pakalmayan siya gamit ang isang ngiti. Ngayon lang, tinulungan ko ang estado ng Talon na makuha ang trono ng Nakajima, at pagkatapos ng isang laban, medyo pagod na ako. Magiging maayos din ako pagkatapos magpahinga. May progreso ka ba? Mabuti naman at maayos naman si Terence bro. Pinag-aralan ko ito ng ilang sandali at naramdaman kong hindi naman magiging malaking problema ang pagkukumpuni ng system at hardware sa loob, pero ang mga nasirang array pattern sa ibabaw ng disk ay hindi madaling ayusin. Inabot ni Jenny ang isang sirang bahagi ng disk.
Lubhang nasira ang mga porma sayon, at kahit si Terence ay hindi masabi ng sigurado kung maaayos niya ito. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy si Jenny, sa bagay na ito, makakatulong si Bawang. Nagpadala na ako ng mensahe para hilingin kay Bawang na bumalik at tumulong. Malamang ay darating na siya agad. Pagdating na ng Diablo, dumating na ang Diablo. Pagdating na ng Bawang, dumating na talaga si Bawang. Pagkatapos magsalita ni Jenny, may biglang pagbabago sa labasan ng wormhole, at saka nagmamadaling lumabas si Bawang. Terence. Nakita ni Bawang sina Jenny at Terence sa sandaling lumabas siya. Dahil sa takot niya kay Terence, hindi niya maiwasang tumigil sandali. Agad niyang napagtanto na tila hindi maganda ang kalagayan ni Terence, tila medyo nanghihina na siya, may sugat ka ba? Ito ay higit pa sa isang pagsang-ayon sa sarili kaysa isang tanong. Luminggalinga si Bawang sa paligid, at bigla siyang nagkaroon ng mas maraming iniisip. Bumalik na ang walang hiyang si Terence, at nasugatan pa nga siya, isa itong malaking tulong. Ngayon, makakapaghiganti na ako sa wakas. Talagang nasugatan ka, at medyo malala na. Kaya nga hiniling ko kay Jenny na tulungan ka pabalik. Nagkunwari si Terence na mas mahina pa, may nangyari kay Nakajima. Bawang, ikaw ang pinakamagaling naming katulong. Magsikap ka, at hindi kita aapihin. 7,035. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Jenny. Matalino siyang tao, at kahit hindi ipinapaalala ni Terence, napagtanto niyang may mali. Hindi lang basta tinawag ni Bawang ang pangalan ni Terence sa pagkakataong ito, hindi man lang niya ito binati bilang may-ari, na para bang wala siyang pakialam sa katayuan nito. Higit sa lahat, nawalan na ng koneksyon ang Primordial Spirit Control Hub kay Bawang. Noong una, pagkatapos pumunta si Bawang sa sekular na mundo, medyo malabo ang koneksyon sa pagitan ng Primordial Spirit Control Hub. Tutal, magkaibang antas sila, kaya hindi ito pinansin ni Jenny. Gayunpaman, pareho pa rin ito sa harap-harapang sitwasyong ito. Isa lang ang ibig sabihin nito na wala ng kontrol si Bawang. Mabuti naman at hiniling mo sa akin na bumalik at tumulong. Sa katunayan, kahit hindi ka humingi, babalik pa rin ako. Mayabang na tumawa si Bawang habang sumusugod kay Terence. Halika, tingnan ko kung ano ang kalagayan ng mga sugat mo. Tinaas ni Terence ang kilay at tumingin kay Bawang nang nakangiti, hinayaan itong magbago sa kanyang anyong espiritu. Sinusubukan ng lalaki na piliting pasukin ang dagat ng kamalayan ni Terence at sakupin ang katawan nito habang ito ay mahina pa. Ang pag-agaw sa isang essence spirit na nawalan na ng katawan. Natatawa si Terence na isipin pa lang ito. Walang napansing kakaiba si Bawang noong una, masyadong malakas ang kaluluwa ni Terence, kung tutuusin, at wala itong pinagkaiba sa isang pisikal na katawan. Naisip niyang medyo mapalad siya dahil nagsikap siya. Sa katunayan, si Jenny ang palaging target ni Bawang. Mahina ang lakas ni Jenny, ngunit napakalakas niya. Kaya, matapos makahanap ng paraan para pansamantalang pigilan ang kontrol sa sentro, gusto niya itong angkinan. Hindi niya inaasahan na makikita si Terence na nasugatan at nanghihina pagbalik niya. Kung ikukumpara kay Jenny, ang kasalukuyang estado ni Terence ay mas angkop bilang target para sa pagbaril, at mas naaayon siya sa sistema ng pagsasanay ni Bawang. Kaya, walang pag-aalinlangang kumilos si Bawang. Terence, ikaw na batang walang hiya, sa wakas ay makakaganti na ako. Pagkatapos mong masakop ang mga hayop na yan, panoorin ninyo kung paano ko pakikitunguhan kayong Bawang tang walang hiya. Natuwa si Bawang. Wala siyang napansing kakaiba sa loob ng ilang sandali, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang may mali. Anong nangyayari? Nakabawi na ako ng husto, kaya bakit hindi man lang ako makapasok sa dagat ng kamalayan ni Terence? Mukhang walang dalang mga gamit na panprotekta sa espiritu si Terence. Nagkukunwari kaya siyang nasugatan para linlangin ako. Naghinala si Bawang, ngunit matapos maingat na masuri, tila hindi peke ang kahinaan ni Terence. Ano ang nangyayari? Wala na akong pakialam. Patuloy akong magsisikap. Hindi ako makapaniwalang hindi ko maaalis ang batang ito. Maya-maya, tumawa si Terence, pagong na 10,000 taon, anong ginagawa mo?
Ano ba ang gusto mong gawin sa akin? Si Bawang, na sinusubukan pa rin ang lahat para makuha ito, ay natulala. Matapos makagawa ng dalawang tunog na, sa wakas ay nakaramdam siya ng pamilyar na aura. P*********. Terence, ikaw na batang walang hiya. Isa kang sinaunang espiritu. Pakiramdam ni Bawang ay maiiyak na siya dahil sa sarili niyang katangahan. Magiging kamangha-mangha kung magtatagumpay siya matapos ang matagal na pagsubok na magkaroon ng sinaunang espiritu. Oo, sasabihin ko sana na nasa iisang sitwasyon tayo ngayon at magiging maayos ang pakikitungo ko sa iyo sa hinaharap, pero hindi ko inaasahan na gugustuhin mo rin pala. Para saan ito? Pag-aari ba ito? Parang sinasaktan ang mukha ni Terence dahil sa pagpipigil niya ng tawa, at dahil doon ay gusto nang iuntog ni Bawang ang sarili niya sa pader. Akala niya ay kontrolado niya ang lahat, pero biro lang pala siya. Talagang nakakita sila ng multo. Hindi ako payaso na pinadala ng mga unggoy para magpatawa. Walang ibang salita, iniwan ni Bawang si Terence at sinugod si Jenny. Dahil hindi siya kayang angkinan ni Terence, ang tanging magagawa niya ay angkinan si Jenny. Hanggat matagumpay niyang naangkin si Jenny, kahit si Terence, ang batang walang hiya, ay hindi maglalakas loob na gawin ang kamay sa Panginoong ito. Nablock na ang koneksyon sa Primordial Spirit Control Hub, at ito na ang kanilang huling pagkakataon. Kung magpapatuloy sila sa pagpapaliban, mapapahamak si Jenny kapag nabawi na niya ang control sa hub. Pagong na 10,000 taon, hindi pa ako tapos. Ano ang plano mong gawin? Nanlamig ang mga mata ni Terence, biro lang ang pag-angkin sa kanya ni Bawang, pero gustong gawin ito ng lokong ito sa harap niya mismo, hindi niya alam kung paano baybayin ang salitang, kamatayan. Isang vortex na apoy na nagbibigay ng kamalayan ang tahimik na nabuo at lumitaw sa daanan ni Bawang. Pagkatapos, nagmamadaling pumasok si Bawang sa vortex. Isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw sa bundok. Kung ang isang ordinaryong eksperto na may pisikal na katawan ay tatamaan ng apoy ng alchemy ng kamalayan na whirlpool, ang kanyang sinaunang espiritu ay hihilahin at susunugan. Ito ay magiging lubhang masakit, lalo na si Bawang, na walang pisikal na katawan. Kung ikukumpara sa mga may pisikal na proteksyon, si Bawang ay nasugatan ng daan-daan o kahit libu-libong beses pa. Kung hindi dahil sa matibay niyang pundasyon, normal lang na maging abo siya sa alimpuyo ng kamalayan at apo ng alchemy. Boss Terence, huwag mo na akong pakialaman. Nagbibiro lang ako. Guru, tulong. Nagbibiro lang talaga ako. Habang sumisigaw si Bawang, nagmakaawa siya para sa awa at sinubukang makaahon mula sa puyo ng tubig. Gayunpaman, napakalakas ng kontrol ni Terence kaya kahit anong galaw ni Bawang, kasabay pa rin ng paggalaw ng alimpuyo ang kanyang alimpuyo, kaya wala ng pagkakataon si Bawang. Naramdaman ni Jenny na muling nanambalik ang koneksyon sa Soul Control Hub. Hindi niya alam kung si Bawang ba ang bumitaw dito o kung lumitaw ito pagkatapos itong asikasuhin ni Terence. Terence? Bro? Huwag mo muna siyang patayin, may mga tanong si Jenny para kay Bawang. Nagtataka si Jenny kung paano iyon nagawa ni Bawang, kaya hiniling niya kay Terence na huwag muna itong patayin. Alam niyang matagal nang nag-aalala si Terence kay Bawang, nag-aalala na baka talikuran siya nito bilang amo, at ngayong nangyari na ang ganoong bagay, hindi peke ang intensyong pumatay ni Terence. Sige, ililibre ko muna ang buhay niya. Bahagyang tumango si Terence. Kinailangan niyang sumuko kay Jenny, pagong na 10,000 taon, sagutin mo ako ng tapat. Kung mayroon kang itinatago, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pag-asang sanay na matay ka na. Huwag kang mag-alala, Boss Terence, wala akong itatago sa iyo. Nagbibiro lang talaga ako ngayon. Matagal na rin tayong hindi nagkikita, at gusto ko lang gumaan ang atmosfera. Ramdaman ni Bawang ang pagkawala ng alimpuyo at pinunasan ang kanyang malamig na pawis. Mabilis siyang ngumiti at yumuko upang magmakaawa. Boss Terence? Master, huwag mo sanang ibaba ang iyong sarili sa aking antas. Alam mo namang hindi ako masamang tao. Hindi man lang naniwala si Bawang sa sarili niyang mga salita. Sa katunayan, iniisip niya na nagkamali siya.
Kung sinunod lang sana niya ang plano at sinapian si Jenny. Isang maling galaw lang at babagsak ang buong laro. Nawala ko na ang pinakamagandang pagkakataon. Wala na akong ibang magawa kundi ang magpanggap na apo at humanap ng pagkakataon para harapin ang dalawang walang kwentang ito sa hinaharap. 736. Hey! Wala kang masamang intensyon, pero napakasama kong tao. Malamig na tumawa si Terence at nag-iwan ng marka ng espiritu sa katawan ni Bawang. Ito ay isang paraan na ginagamit upang matunten ang mga tao pabalik sa karaniwang mundo, ngunit ang espiritu ni Terence ay mahigit 10 beses na mas malakas ngayon, at ang marka ng espiritu ay bumuti rin. Bukod sa pagsubaybay sa kanya, kaya rin ni Terence na pasabugin ang spirit mark anumang oras, dahilan para agad na maglaho ang espiritu ni Bawang. Ito ang pinakamahusay na paraan para harapin si Bawang, na nasa katawan din ng espiritu ng Yuan. Kung ibang tao iyon na may pisikal na katawan, hindi ganoon kadali para kay Terence na maglagay ng marka ng espiritu sa kanilang espiritu ng Yuan. Boss Terence? Ano ito? Nagdilim ang mukha ni Bawang, ngunit ngumiti pa rin siya at maingat na sinabi, may kung ano sa aking espiritu, hindi ako komportable. Boss Terence, sa tingin mo ba dapat na natin itong itigil? Hindi niya alam kung para saan ang isang spirit mark, pero wala naman sigurong maganda. Sayang at hindi niya kayang lumaban kay Terence. Ngayon lang napagtanto ni Bawang na isa ring essence spirit si Terence, pero nakakagulat ang ganitong antas ng lakas. Wala ito, isa lamang itong marka ng espiritu. Kung hindi ka makikinig, maaari ko itong pasabugan anumang oras. Gumawa si Terence ng isang kilos ng pagsabog gamit ang kanyang kamay at gumawa ng ilang sound effects. Sa isang putok, tapos ka na. Siya nga pala, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong isipin na hawakan ang aking marka ng espiritual na kamalayan, maliban na lang kung may isang taong may mas malakas na espiritual na kamalayan kaysa sa akin na maaaring magkaroon ng pagkakataong masira ito, ngunit tiyak na hindi ikaw iyon. Kung gagalaw ka ng walang katiyakan, sisubog ka. Naging mapait ang mukha ni Bawang. Iniisip niya kung matatanggal niya ang marka ng espiritu ni Terence gamit ang kakayahang lumamon na nakuha niya mula sa hari ng masamang espiritu, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin ngayon. Sus Mariosep yang Terence na yan, bakit ba ang lakas ng loob niya? Mas malakas pa yan kaysa sa'yo noong sukdulan ako. Bakit ganito? Pinahahalagahan ni Bawang ang kanyang buhay. Hindi niya kailanman isusuko ang kanyang buhay kung hindi niya magagarantiyahan ang kanyang kaligtasan. Boss Terence? Sabi ko biro lang yun, hindi mo naman kailangang seryosohin di ba? Gusto pa ring magpumiglas ng husto ni Bawang. Ngumiti siya ng may pambabula at lumapit. Hindi naman kailangan yan, sa totoo lang, pakikinggan kita ng husto, Boss Terence, at hinding-hindi ako pupunta sa kanluran kung sasabihin mong pumunta ako sa silangan. Subukan mo pang magsalita ng kalokohan. Nakatitig si Terence kay Bawang nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Isinara niya ang kanyang kanang kamay at bigla itong binuksan, na lumikha ng mahinang tunog ng bang. Agad na tinakpan ni Bawang ang kanyang bibig at umiling, pahiwatig na hindi na siya magsasalita pa ng anumang kalokohan. Terence, ikaw na maliit na B** star, pagtitiisan kita ngayon, pero tingnan natin kapag nagkaroon ng pagkakataon. Terence? Bro? Anong nangyari sa'yo? Lumapit si Jenny kay Terence at hinawakan ang braso nito, nag-aalala. Bakit ka na naman naging primordial spirit? Nasaan ang katawan mo? Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na lumitaw si Terence sa kanyang Yuan spirit form, at nagawa na ito ni Jenny dati, dahil mismo rito kaya mas lalo siyang nag-alala. Naging essence spirit lang si Terence dati dahil gusto niyang bumalik sa mundo ng mga mortal, ano naman ngayon? Mahabang kwento. Mamaya na natin pag-usapan. Tanungin muna natin itong pagong na 10,000 taon na. Kinailangang ipaliwanag kay Jenny ang sitwasyon ni Terence, ngunit ayaw niya itong banggitin kay Bawang. Sabihin mo nga sa akin, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na bigla kaming atakihin? Oo. Tinakpin ni Bawang ang kanyang bibig gamit ang isang kamay, indikasyon na hindi siya nang ahas na magsalita. Gusto mo bang mamatay? Naiinip na tinaas ni Terence ang isang kilay.
Mabilis na ibinaba ni Bawang ang kanyang kamay at sinabing, Boss Terence, sinusunod ko lang ang iyong mga utos, wala akong lakas ng loob na magsalita. Sige, sige, sige. Naiintindihan ko, sasabihin ko sa iyo ang anumang gusto mong malaman. Terence, bro, noong bumalik si Bawang, nawala ng koneksyon ang control hub sa espiritu ni Jenny. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya, pero pansamantala niyang hinaranggan ang kontrol ko sa kanya. Sinagot muna ni Jenny ang tanong ni Terence. Dahil hindi kailangang mag-alala si Bawang tungkol dito kaya nagpasya siyang umatake. Pinagpawisan ng malamig si Terence, lahat ng iyon ay salamat sa kanya kaya bumalik si Jenny, kung hindi ay napatay na siya ni Bawang. Gaya ng inaasahan, ang 10,000 taong pagong na ito ay isang salot. Mas mabuting mapatay na siya sa lalong madaling panahon. Nanginig ang katawan ni Bawang nang maramdaman niya ang balak pumatay mula kay Terence. Sa sobrang takot niya ay naiihi siya sa kanyang pantalon. Mabilis siyang yumuko at ngumiti, Master, hindi po ito pagkakaintindi. Pakinggan po sana ang paliwanag ko. Boss Terence, hayaan niyong magpaliwanag ako. Malamig ang mga mata ni Terence habang nakatitig kay Bawang. Hindi siya nagsalita, ngunit ang di nakikitang presyon ay nagpanginag kay Bawang. Ganito kasi. Hindi ba't pumunta ako sa mundo ng mga mortal? Tapos, may dumating mula sa Central para hanapin ako at sinabing matutulungan nila akong makalaya mula sa primordial spirit control ng Master. Siyempre, tutol ako rito, pero para makapasok sa Central at makakuha ng mas maraming impormasyon, nagkunwari akong sumasang-ayon. Tumawa ng tuyo si Bawang at ibinuhos ang lahat ng sisi sa gitna. Sinasabing nakahanap sila ng paraan mula sa mga masasamang espiritong warlock upang pansamantalang harangan ang kontrol ng sinaunang espiritu. Hanggat maaalagaan nila ang Panginoon sa panahong ito, walang magiging anumang epekto. Bawang, kasabwat ka ba talaga ng Central? Gusto mo pa ring bumalik at makipag-ayo sa akin? Galit na galit si Jenny. Hiniling niya kay Bawang na bumalik sa secular na mundo upang harapin ang mga puwersa ng Central sa secular na mundo. Hindi niya inaasahan na ang B** star na ito ay makikipag-ugnayan kay Central. Kalokohan talaga ito. Gayunpaman, talagang makapangyarihan ang Central. Maaari pa nga silang makakuha ng solusyon mula sa masamang espiritong warlock. Ang paggamit ng paraang ito para makuha ang loob ni Bawang ay talagang isang tagumpay. Sabihin mo nga sa akin, nasabi mo ba sa Central ang tungkol sa pasukan at labasan ng ating wormhole? Si Jenny pa rin ang lubos na nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Ngayong naisip na niya ito, kung pagtataksilan siya ni Bawang, magiging napakalaki ng pinsala. Hindi lang niya alam ang lokasyon ng wormhole tunnel, kundi pati ang depensibong pormasayon ng base ng isla ay ginawa ni Bawang. Kung may isang tao mula sa Sky-class island na aatake, kasing dali lang ng pagbaligtad ng kanilang kamay. Hindi. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Ako, si Bawang, ay tiyak na hindi ganoong klaseng tao. Nakikipag-ugnayan lang ako sa Central para makakuha ng karagdagang impormasyon. Paano ko mailalabas ang ating impormasyon? Mabilis na nagmura si Bawang. Sa katunayan, hindi niya sinabi sa Central ang tungkol sa sitwasyon dito, hindi dahil sa siya ay matapat, kundi dahil natatakot siya sa kamatayan. Hindi nang ahas si Bawang na sabihin ito kay Central bago pa man siya tuluyang mawala ng kontrol kay Jenny. Kung sakaling magkagulo ang lahat, wala nang makakalusot. Gaano na kayo katagal na nakikipagsabuatan sa Central? Malamig na tiningnan ni Terence si Bawang, iniisip kung dapat ba niya itong patayin. Huwag kang magsinungaling. Wala akong pakialam kung gumamit ka ng soul-searching technique para mapatunayan ang pagkakakilanlan mo. 7,037. Nanginig muli si Bawang, isinumpa si Terence ng 3,000 beses sa kanyang puso, ngunit kinailangan niya manatiling magalang. Boss Terence, wala akong sasabihin sa harap mo. Sa katunayan, binigyan nila ako ng paraan para harangan ang primordial spirit control ng Master. Gusto ko sanang bumalik pagkaraan ng ilang sandali, pero natanggap ko ang tawag ng Master, kaya maaga akong nakabalik. Natakot din si Jenny matapos marinig iyon. Mabuti na lang at naayos ni Terence ang problema ni Nakajima at nakabalik sa tamang oras.
Kung dumating lang siya ng medyo huli, sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari? Marahil ay matagumpay na nasakop ni Bawang ang kanyang katawan. Iniisip mo ba na maging mas pamilyar dito pagkatapos ng ilang panahon, at pagkatapos ay babalik para sakupin si Jenny? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, isang mapanganib na kislap ang nasa kanyang mga mata. Hindi, Boss Terence, hindi ako maglalakas loob na gawin ang isang bagay na tulad niyan. Nagbibiro lang ako, alam mo naman talagang duwag ako, Boss Terence. Nakaramdam si Bawang ng lamig sa batok niya, parang may matalas na talim na idinidiin dito. Ang lakas ni Terence ay higit pa sa kanyang inaasahan, at ayaw niya man lang lumaban. Ang gusto lang niya ay makuha ang kapatawaran ni Terence. Terence, bro, hayaan na lang natin siyang umalis ngayon, minarkahan mo na siya gamit ang spirit sense mo, at dahil kinokontrol siya ng spirit ko, wala na siyang magagawa. Nag-isip sandali si Jenny at nagpas siyang makiusap para kay Bawang. Kung tutuusin, malaking tulong talaga ang presensya ni Bawang. Tama, Boss Terence, tama si Master. Marami akong magagawa para kay Master dito, kung hindi ay magiging masyadong abala si Master. Sinamantala ni Bawang ang pagkakataon at tumingin kay Terence ng may kaawa-awang tingin, Boss Terence, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon, dahil nagsikap naman ako ng husto kahit wala naman akong ginawa. Hanggat buhay ako, ikaw na ang magmakaawa sa akin na bigyan ka ng pagkakataon sa susunod, batang walang hiya. Sayang at hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Hanggat mahuli kita, tiyak na papatayin kita. Hindi alam ni Terence kung ano ang iniisip ni Bawang, pero dahil nagsalita na si Jenny, wala na siyang pakialam. Nag-alangan si Terence, Jenny, ang 10,000 taong pagong na ito ay masyadong makasalanan. Nagkataon lang ito sa pagkakataong ito, pero baka hindi ka na niya maligtas sa susunod. Naisip mo na ba talaga siyang alagaan? Bigyan mo siya ng pagkakataon. Ngumiti ng marahan si Jenny habang hinihila ang braso ni Terence. Terence, bro, gusto pang malaman ni Jenny ang tungkol sa iyo. Bawang, lumabas ka at tingnan ang mga porma sayon at pangalagaan ang mga ito. Opo, Panginoon, aalis na po ako. Tuwang-tuwa si Bawang. Wala nang mas hihigit pa sa kadalian ng paglusot niya. Ang tandang babaeng ito, naniwala talaga sa kalokohan ko. Teka lang, sa susunod na wala si Terence, aangkinin kita ng matagumpay at saka ko siya haharapin. Teka, ipakita mo sa akin ang paraan na ibinigay sa iyo ng Central. Ayaw ni Terence na basta na lang palayain si Bawang, pero dahil nakapagdesisyon na si Jenny, wala na siyang masyadong masabi. Gayunpaman, kailangan niyang gamitin ang paraang ginamit ni Bawang para harangan ang kontrol ni Jenny sa sentro. Kailangan niyang malaman kahit papaano kung posible ang paraang ito, kung hindi, pasabugan niya ang spirit mark bago siya umalis. Kahit na hindi matuwa si Jenny, mas mabuti na iyon kaysa sa panganib na haharapin niya sa hinaharap. Oo, Boss Terence. Hindi nangahas si Bawang na suwayan ang utos ni Terence, at ipinaliwanag niya ang pamamaraan ng may pag-aalinlangan. Hindi nangahas si Bawang na itago ang kahit ano dahil magagamit ni Jenny ang Primordial Spirit Control Hub. Natural lang, isa siyang eksperto. Kaya niyang sabihin ang totoo matapos itong marinig minsan. Nag-isip-isip sandali si Terence at nagkaroon ng ideya kung ano ang nangyayari. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at pinapante si Bawang upang ayusin ang porma sayon. Jenny, ano sa palagay mo ang paraang binanggit ni Bawang? Terence, bro, sabi ni Bawang, ang paraan daw ay galing sa isang masamang espiritong warlock, at sa tingin ko ay malamang totoo iyon. Siguro may mga binago ang Central dito, pero sa pangkalahatan, medyo epektibo naman ito. Nag-isip sandali si Jenny at sinabing, kung hindi tayo handa, kayang harangan ni Bawang ang Primordial Spirit Control ng matagal. Kung matagumpay niyang sakupin ang katawan, natural na mawawala ng silbi ang Primordial Spirit Control Hub. Dapat kong patayin si Bawang para mawala ang gulo sa hinaharap. Kumaibot-kibot ang mga labi ni Terence habang nagbibiro, medyo seryoso. Jenny, kung kailangan mo ng tulong, hahanap ako ng ilan para sa iyo. Hindi mo kailangang kunin ang rebelding pagong na ito na may 10,000 taon na buhay. Terence, bro, kung pwede kang manatili kay Jenny, hindi ko na kailangan si Bawang.
Tumawa si Jenny at sinabing, si Bawang ay isang sinaunang espirito, kaya mas maginhawa para sa kanya na maglakbay sa pagitan ng sekular na mundo at ng isla ng langit sa pamamagitan ng wormhole, ngunit magiging abala ito para sa iba. Bukod dito, dahil alam natin ang tungkol sa paraang ito, magiging alerto tayo sa hinaharap. Imposibleng gamitin ni Bawang ang parehong paraan laban kay Jenny. Pinag-isipan ito ni Terence at napagtanto na dahil sa kanyang marka sa pandaman ng espirito, malamang na walang gagawin si Bawang kay Jenny. Bagamat mapanganib na panatilihin ang ganitong hindi matatag na elemento, mas maginhawa pa rin itong gamitin. Sige, dapat mong pagbutihin ang iyong lakas mamaya. Tuturuan kita ng ilang simpleng kasanayan sa pag-atake ng kamalayan. Dapat ay sapat na ito para harapin ang 10,000 taong pagong. Bahagyang tumango si Terence at nagsimulang mag-isip tungkol sa mga simpleng spirit sense attack na binago niya, kung alin ang mas angkop para kay Jenny. Terence, bro, huwag na nating pag-usapan si Bawang. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyayari sa Yuan spirit form mo? Nag-aalala pa rin si Jenny sa kalagayan ni Terence, kaya iniban niya ang usapan, sa nakikita mo, parang ibang-iba ang kalagayan mo ngayon kaysa dati. Iba talaga. Nawala na talaga ang pisikal kong katawan. Umiling si Terence nang may mapait na ngiti, walang itinatago kay Jenny. Ikinwento niya rito kung paano niya nawala ang kanyang katawan at kung gaano ito ka-unstable. Simula nang tumaas ang antas ng aking primordial spirit ng higit sa aking mga limitasyon at nawala ang suporta ng aking pisikal na katawan, ang aking primordial spirit ay palaging nasa estado ng pagbagsak. Lubos akong umaasa sa likidong nagpapatatag ng kaluluwa ng Black Sea upang mapanatili ito. Sobra na ang pinagdaanan ni Terence, bro. Kahit para iligtas si Feifei, masyado ka pa ring pabaya. Kumunat ang noo ni Jenny. Sinika ang matalik niyang kaibigan, at wala siyang masabi tungkol sa kalagayan ni Terence. Ang tanging naiparating niya lang ay ang galit sa pamilyang Wang, sobra na ang pamilyang anting-anting na yan. Paano nila naibigay ang katawan ng kapatid ni Terence kay Yungming? Nakakatawa ito. Pagkatapos niyang magsalita, umikot si Jenny ng 2 beses sa lugar na parang may iniisip siya. 7,038. Mabilis na tinadyakan ni Jenny ang kanyang paa at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Paano kung isa kayo sa pamilya ng Pormasayon? Terence, bro, hintayin natin si Jenny na gumawa ng mga high-tech na portable missile, at pupunta tayo sa pamilya ng Pormasayon na iyon at pasabugan silang lahat. Pinagpawisan si Terence, tila galit na galit si Jenny, at naisip pa niya ang hanggal na ideyang ito. Pag-uusapan natin ito mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap ang Azure Sky Valley at buuin muli ang aking pisikal na katawan upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng aking primordial spirit. Inalo ni Terence ang galit na si Jenny. Kailangan din nating malaman kung nasaan si Melissa at ang iba pa. Jenny, kailangan mong gawin ang lahat para maayos ang metal disc na ito. Ito na siguro ang tanging palatandaan na mayroon tayo para mahanap si Melissa at ang iba pa. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Terence, aayusin ko ito sa lalong madaling panahon. Tumango si Jenny ng seryoso, ang mukha ay puno ng determinasyon. Pagkatapos, may naisip siya at pumalakpak. Sige, Terence, naaalala mo pa ba ang baluti na suot ni Jenny noong namatay siya sa mundo ng mga mortal? Ang tinutukoy mo ba ay yung baluti na naging kagamitang panlaban sa sinaunang espirito sa wormhole? Natatandaan ko, bakit? Bahagyang tumango si Terence, hindi maintindihan kung bakit biglang nabanggit ito ni Jenny. Maraming eksperimento ang ginawa ni Jenny pagkatapos noon, at sa wakas ay nagtagumpay na naman siya. Nakakuha siya ng bagong baluti. Terence, bro, halika at tingnan mo. Hinailan ni Jenny si Terence papunta sa isang mesa at binuksan ang isang drawer, at kinuha ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang pinong at malinaw na baluti sa loob. Hindi niya matukoy kung ano ang gawa nito, ngunit bahagya pa rin itong kumikinang. Halatang hindi ito isang ordinaryong bagay. Terence, bro, gusto ko sanang ibigay ito sa iyo bago ka dumating, pero masyado akong abala sa pag-uusap tungkol sa metal plate at nakalimutan ko ito.
Ngayon na ang magandang panahon para isuot mo ito. Pinulot ni Jenny ang maliit na baluti na 2 daliri lang ang lapad at iniabot ito sa kanya. Binuka ni Terence ang kanyang palad at hinayaan si Jenny na ilagay ang baluti sa kanyang palad, sinuri itong mabuti. Napakaliit nito, pero napakaganda tingnan. Kung tungkol sa kung paano ito isusuot, hindi nag-alala si Terence. Ang baluti na ito ay para sa espiritu, hindi sa katawan, kaya hindi problema ang laki. Sa kasamaang palad, ang tagumpay ng baluti na ito ay puno ng mga pagkakataon. Hindi pa natutuklasan ni Jenny ang prinsipyo sa likod nito. Kung hindi, maaari niya itong gawing maramihan. Medyo nang hinayang si Jenny habang pinipilit si Terence, "Terence, bro, bilasan mo at isuot mo. Ito ay isang baluti na nagpoprotekta sa iyong kaluluwa, maaaring makatulong ito sa iyong sitwasyon." Ngumiti si Terence. Ang kanyang sitwasyon ay hindi isang bagay na maaaring baguhin ng isang spirit sense defense item, ngunit hindi niya maaaring tanggihan ang mga intensyon ni Jenny. Isinuot niya ang baluti sa kanyang Yuan spirit body. Maaaring baguhin ang laki ng baluti ayon sa gusto niya, at hindi nakaramdam ng anumang pagkailang si Terence. Sa kabaligtaran, pagkatapos niyang isuot ang baluti, ang panghihina at ang pakiramdam ng pagbagsak sa kanyang kaluluwa ay lubos na nabawasan. Kung hindi siya magbibigay pansin, iisipin niyang nawala na ang lahat. Magaling. Talagang may mahimalang epekto ito. Tuwang-tuwa si Terence. Ang baluti na ito ay kasing bisa ng tinte na nagpapatatag ng kaluluwa ng Black Sea, ngunit ang tinte na nagpapatatag ng kaluluwa ng Black Sea ay may limitasyon sa oras. Walang ganoon ang baluti. Hanggat hindi siya lumalagpas sa kanyang limitasyon at ginagamit ang kanyang tunay na chi at espiritu para lumaban, ang Yuan spirit body ni Terence ay ayos lang. Mabuti naman at epektibo ito. Ang saya ko na natulungan ko si Terence, bro. Tuwang-tuwa si Jenny, at ang kanyang mga mata ay nakakurba sa tuwa. Terence, bro? Huwag mo nang tanggalin ito mula ngayon, hindi lang nito may tatago ang iyong aura at lakas, mapoprotektahan din nito ang iyong asensya at espiritu at mapapanatili itong matatag, perpekto ito para kay Terence, bro. Jenny, ito ba talaga ay isang bagay na nilikha pagkatapos ng pananaliksik? Hindi ito ang suot mo, tama ba? Tuwang-tuwa si Terence, pero medyo nalilito rin siya. Nagkataon lang ba talaga ang baluti na ito? O gumagawa lang ba ng dahilan si Jenny? Hinubad niya lang ba ang orihinal niyang damit at ibinigay ito kay Jenny? Anong iniisip mo, Terence, bro? Akala mo ba ibinibigay siya sa iyo ni Jenny at natatakot kang hindi mo ito tanggapin, kaya ka nag-imbento ng kasinungalingan? Tumawa si Jenny, at sa isang pag-iisip, lumitaw ang kanyang baluti. Tingnan mo, ang baluti ni Jenny ay laging naroon. Sa totoo lang, hindi madali para sa akin na haborin ito dahil ang baluti na ito ay sumanib na sa kaluluwa ni Jenny. Hindi ito madaling mapaghiwalay. Dahil din dito kaya hindi na nakapagsaliksik pa si Jenny para malaman kung paano gumawa ng bagong baluti. Ang magagawa lang niya ay subukan ang kanyang swerte at kumuha ng isa. Mabuti na lang at hindi sa iyo yan. Dahil sa baluti na yan, baka hindi maaga ni bawang ang katawan mo kahit subukan pa niya. Agad na kumalma si Terence. Alam niyang kahit hindi siya pumunta ngayon, hindi magiging madali para kay bawang na angkinan si Jenny. Hindi magiging madali para sa kanya na masira ang depensa ng baluti. Dahil doon, kung iisa lang ang baluti, mas gugustuhin pang mamatay ni Terence kaysa tanggapin ito. Hindi niya maaaring isakripisyo ang kaligtasan ni Jenny para protektahan ang sarili. Terence, bro? Sigurado ka na ba? Hindi banta si bawang kay Jenny, kaya hindi problema na iwan siya rito para tulungan siya. Dapat ngang magpasalamat sa'yo ang 10,000 taong pagong na yan. Ang protective mo sa kanya, pero gusto pa rin niyang angkunin ang katawan mo. Napakawalang puso niya talaga. Si bawang, na sinusuri ang mga nasa labas, ay bumahing. Naguluhan siya. Ang isang sinaunang espiritu ay maaaring bumahing. Ano ba ito? Ang tagal ko na nabubuhay, pero ngayon lang ako nakatagpo ng ganito. Totoo ngang kahit ano ay maaaring makatagpo ng kahit sino matapos mabuhay ng matagal. Hindi tama iyan, maituturing bang buhay ang sinaunang estado ng espiritu?
Tila hindi angkop na sabihin na matagal na silang nagkita noong buhay pa sila, pero noong patay na sila. Pay. Isinantabi ang magulong iniisip ni Bawang, mas naging kalmado si Terence matapos makuha ang baluti. Ngumiti siya at tinanong si Jenny, may balita ba mula sa sekular na mundo? Matagal na akong wala, may mga pagbabago ba? Napakurap-kurap si Jenny at umiling. Huwag kang mag-alala, Terence, pare. Ligtas na ang lugar ngayon, ipapaalam sa iyo ni Jenny kung may mangyari. Sagot ni Terence, hindi masyadong pinansin. Inaasahan na niya ang sagot na ito, kaya hindi niya nakita ang pag-aalala sa mga mata nito. Kung nasa normal na kalagayan lang si Terence, sasabihin na sana sa kanya ni Jenny ang lahat, pero ang kaluluwa niya ay hindi matatag noong una pa lang, at halos hindi siya protektado ng likido at baluti na nagtitipon ng kaluluwa ng Black Sea. Wala siyang lakas ng loob na saktan ito. Paano kung hindi kayang tiisin ng kapatid kong si Terence ang suntok? Kalimutan mo na yan, itatago ko muna ito sa kanya at hihintayin ko ang tamang pagkakataon sa hinaharap. Mabuti na lang at hindi niya hinayaan si Bawang na nandito, kung hindi ay hindi na niya ito maililihim pa. Mukhang kailangan niyang ilayo si Bawang kay Terence kung nandito ito, malamang ayaw niyang makasama si Terence, di ba? 739. Nagkalkula si Jenny sa kanyang puso, at isang bakas ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang mukha. Mabuti na lang at ang atensyon ni Terence ay nakatuon sa bagong baluti at sa estado ng espiritu ng Yuan, at hindi niya napansin ang kanyang abnormalidad. Pagkatapos noon, bumalik si Jenny sa kanyang trabaho sa metal disc. Naramdaman ni Terence na nasa maayos na kondisyon ito pagkatapos ng ilang pagkukumpuni, kaya tinulungan niya at ni Bawang si Jenny na ayusin ang metal disc. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay natapos na ang trabaho. Terence, bro, naayos na ang mga sirang bahagi, pero hindi natin alam kung kumpleto na ito kung hindi natin ito susubukan. Dapat ba natin itong subukan? Pumalakpak si Jenny at tiningnan ang metal disc sa harap niya ng may kasiyahan. Nagliwanag ang liquid crystal screen nito, at naayos na ang mga sirang array pattern. Mukhang napakaganda nito at puno ng misteryosong aura. Hanggat kaya niyang ukitin ang kaukulang array pattern sa lupa, maaaring opisyal niyang ma-activate ang teleportation array. Kailangan talaga natin itong subukan, pero hindi ito maginhawang gawin dito. Kinurot ni Terence ang kanyang baba, nag-aalangan. Kung natukoy na ng sentro ang mga koordinasyon ng ating panig sa pamamagitan ng reverse localization, malalantad ang pasukan at labasan ng wormhole. Tama. Terence, bro, isipin mo, hindi ito convenient rito. Bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar at subukan ito? Kurap si Jenny at tumango bilang pagsang-ayon. Naisip na niya ito, pero gusto niya lang na si Terence ang magbanggit nito. Magbibigay lamang siya ng kanyang opinyon ng may taktika kung hindi ito pag-iisipan ni Terence. Itinago ni Terence ang metal disc at iniwan si Bawang para bantayan ito habang nilisan niya ang isla kasama si Jenny. Naupo ang dalawa sa bagong disc na ginawa ni Jenny at lumipad ng 1,000 milya bago lumapag sa isang maliit na isla sa malalim na dagat. Nilinis ni Terence ang isang patag na bahagi ng lupa at inilagay ng maayos ang metal disc. Pagkatapos ay sinimulan niyang gumuhit ng mga pattern sa metal disc. Dahil nandito na ang Formation Master at ang sariling alaala ni Terence, hindi nagtagal at nakopya niya ang buong formation. Nang makumplito ang huling hampas, ang array pattern sa lupa at ang array pattern sa metal disc ay nagdugtong at nagsimulang umilo. Terence, pare, mukhang gumagana naman. Habang nakangiti, humakbang si Jenny paarap at mabilis na binuksan ang LCD screen ng metal disc. Hintayin natin at tingnan kung anong mga pagbabago ang mangyayari pagkatapos itong ma-activate. Mga porma sayon lang ang alam ni Terence, pero isa siyang ganap na ordinaryong tao pagdating sa teknolohiya. Nakatayo lang siya sa gilid at pinapanood ang pagganap ni Jenny. Maya-maya, bumantong hininga si Jenny at isinara ang sistema sa metal disc. Kuya Terence, medyo matagumpay ang pagkukumpuni. Dapat ay magagamit na ang teleportation formation na ito ngayon, pero sarado na ang kabilang dulo ng teleportation, kaya hindi pa rin natin ito magagamit para mag-teleport, at hindi rin natin maaagapan ang posisyon ng kalaban.
Medyo nalungkot si Jenny. Hindi niya matulungan si Terence sa larangang pinakamagaling niya, at medyo ayaw niya ito. Jenny, napakatalino mo talaga. Nagawa mo talagang ayusin ang teleportation array ng isang beses lang. Ang galing mo talaga. Binigyan siya ni Terence ng thumbs up, at buong pusong pinuri siya. Lampas na ito sa inaasahan ko. Sa totoo lang, normal lang na magsara ang teleportation array. Basta't maayos ang teleportation array, mahahanap din natin sila balang araw. Bumuti ang pakiramdam ni Jenny nang marinig ang mga sinabi ni Terence, tama. Tama si Terence, bro, siguradong mahahanap natin ang sentro. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagulat na sabi ni Jenny, pero nakakamangha talaga ang Central na makapag-isip ng ganitong paraan. Pinagsasama ang mga pormasayon at teknolohiya. Ang taong nakaisip ng ideyang ito ay talagang isang henyo. Kahit magkaaway tayo, dapat siyang hanggan ni Jenny. Sa puntong ito, ang ekspresyon ni Jenny ay napalitan ng kaligayahan. Haha, sayang naman at ang mga resulta ng masusing pananaliksik ng Central Research Institute ay nasa ating mga kamay na ngayon. Sa hinaharap, maaari rin nating gamitin ang kombinasyon ng mga pormasayon at teknolohiya upang lumikha ng ilang mga kawili-wiling bagay. Magandang ideya iyan. Nagkataon lang na ang 10,000 taong pagong na iyon ay lubos na maalam tungkol sa mga array. Jenny, huwag mong sayangin ang iyong mga mapagkukunan at pigain siya. Nakangiting mungkahi ni Terence bago napamot sa noo. Pero tungkol dito, Jenny, hindi mo ba naisip na medyo pamilyar ang teknik na ito? Hindi pa nakakita si Jenny ng kombinasyon ng array at teknolohiya. Nanlaki ang mga mata ni Jenny, at medyo natigilan siya. Terence, bro. Kailan nangyari iyon? Ako ang nagsasalita tungkol dito. Ngumiti si Terence at umiling. Kinuha niya ang kalderong Shenlong. Paano mo nakakalimutan ang sarili mong gawa? Arg. Ganito yon. Ganito yon. Natigilan si Jenny noong una, ngunit agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Terence at napabulalas, Terence, bro, sinasabi mo bang kinopya ng Central ang ideya ko? Gaya ng inaasahan. Dapat nga. Ang automatikong sistema ng alkemiya ay produkto ng kombinasyon ng alkemiya at teknolohiya. Maraming mababang uri ng hernong alkemiya na ito ang naibenta na noon pa man, at ginaya rin ito ng sentro. Ang bagyo ng imahinasyon na pinasimulan nito ay madaling lumaganap sa iba pang aspeto, tulad ng kombinasyon ng pagpino at teknolohiya, ang kombinasyon ng mga anting-anting at teknolohiya, ang kombinasyon ng mga pormasayon at teknolohiya. Sa huli, ang inspirasyon ng Central ay nagmula pala sa mga gawa ni Jenny. Bagamat si Jenny ay isang pambihirang henyo, iisa lamang siyang tao. Isa-isa lang ang kaya niyang gawin sa pananaliksik, hindi tulad ng Central, kung saan mayroong isang mature na research team. Mas mahusay ang lahat ng bagay na nagawa. Hindi maaaring hayaan ni Jenny na gamitin ng Central ang aking pagkamalikhain para talunin ako. Oo, kapag bumalik tayo, dapat nating doblehin ang ating pagsisikap at bumuo ng isang produktong mas mahusay kaysa sa Central. Ikinuyom ni Jenny ang kanyang maliliit na kamao para pasayahin ang sarili, ang kanyang malalaking mata ay puno ng determinasyon. Sige, patuloy kang magsikap. Ngumiti si Terence habang hinihikayat siya, hindi niya ito masyadong pinapansin. Basta't may gagawin si Jenny, hindi siya magsasawa, bumalik muna tayo. Habang nagsasalita siya, itinabi ni Terence ang metal disc at pinunasan ang pormasayon sa lupa. Hindi niya direktang mabuksan ang portal, ngunit ang pag-aayos ng disk ang pinakamalaking pakinabang, hindi siya masyadong nadismaya. Sumakay silang dalawa sa flying saucer at lumipad pabalik sa base ng isla. Pagkababa nila, biglang sumulpot sa harap nila si Dexter na parang multo. Lin Xiao, Miss Han, bumalik ka na. Ang tagal ko nang naghihintay. Nakangiti pa rin si Dexter habang ikinukuyom ang kanyang mga kamao at yumuko kina Terence at Jenny. Nagulat si Terence, handa na siya sa biglaang paglitaw ni Dexter, pero hindi pa rin niya inakala na mapapasa kamay nila ang sekretong base na ito sa isla. 7,004 na po. Paano nalaman ni Dexter ang tungkol sa lugar na ito? Ang buong isla ay natatakpan ng isang pormasayon, kaya paano ito natuklasan ni Dexter?
Inisip ni Terence kung may mga sikreto ba siyang hindi niya alam. Ang tanging magandang balita ay malamang na hindi taga Central si Dexter. Kung hindi, matagal nang nasira ng Central ang pasukan papunta sa wormhole. Terence, kapatid, sino ito? Nagulat din si Jenny, ngunit inakala niyang kaibigan lang ni Terence, ang tipong nagtitiwala sa kanya. Hindi na nakakapagtaka na malaman niya ang tungkol sa lugar na ito, at alam niyang si Jenny ang babaeng iyon. Ang kakaiba lang ay ang paraan ng pakikipag-usap ng lalaki kay Terence, tila hindi sila malapit. Siya si Dexter, ang presidente ng Hengsheng Chamber of Commerce. Naikwento ko na sa iyo ang tungkol sa kanya. Ikinuyong ni Terence ang kanyang mga kamay kay Hilo at bumulong kay Jenny, medyo misteryoso ang taong ito at maraming alam na sikreto. Hehe, batang bayani Linford, naririnig kita. Tumawa ng mahina si Dexter. Misteryoso ang kilos niya, pero nakakahiya pa ring marinig iyon ni Terence ng harapan. Paano kung narinig mo? Sa bagay, pwede mo naman itong malaman ng palihim, di ba? Kumunat ang noo ni Terence, hindi sigurado kung pinupuri ba niya o kinukutya si Dexter. Kalimutan mo na yan, Almighty Chairman Ding. May maganda ka sigurong balita sa pagkakataong ito, di ba? Kumurap si Jenny, ngunit hindi nagsalita. Pinagmasdan lamang niya si Dexter nang may pagtataka, gustong makita kung gaano kamisteryoso ang taong ito. Oo, hindi naman talaga magandang balita yan. Sa pagkakaalam ko, wala na sa mistiko na dibisyon sina Melissa at ang mga taong nasa masayang lambak. Napakamot si Dexter sa likod ng kanyang ulo, hindi na nag-abalang makipagtalo pa kay Terence. Dapat, pwede silang magkasama, at dinala silang lahat sa isang lugar na tinatawag na backup transit station. Huwag mo akong tanungin kung nasaan ang backup transit station, dahil hindi ko rin alam. Istasyon ng reserbang transportasyon. Nagulat si Terence, ikinalaman ba ito sa transition station? Pero, ano nga ba ang lugar na iyon? Chairman Ding, sinabi mo na malamang, at possible, at sa huli, sinabi mo na hindi ko alam. Hindi ba't medyo sobra na ang balita ngayon? Kumunat ang noo ni Terence, hindi nasisiyahan. Ang Chairman Ding na nakakaalam ng lahat, wala ka bang tiyak na impormasyon para sa akin? Huwag kang mag-alala, batang bayani Linford. Kung gusto mo ng konkretong impormasyon. Sa madaling salita, ang backup transfer station ang sinasabing pangunahing base na kasalukuyang itinatayo sa gitna ng Sky-class island. May isip mo kung gaano ito kamisteryoso. Hindi mo pa ba ito naririnig noon, batang bayani Linford? Pinaikit ni Dexter ang kanyang mga mata at ngumiti, na parang iniisip niyang dapat malaman ito ni Terence. Pero hindi talaga alam ni Terence. Narinig na niya ang tungkol sa istasyon ng transit dati, pero wala siyang ideya kung paano makarating doon, lalo na ang backup na istasyon ng transit. Maaari ba akong pumunta doon gamit ang bus? May tren ba doon? Sigaw ni Terence, hindi ko pa naririnig yan. Ayos lang kung hindi mo pa naririnig yan. Hindi naman malaking bagay yan. Huwag kang mag-alala, tiyak na aalamin ko ang iba patungkol dito at ibibigay ko ito sa batang bayaning si Linford. Magaling. Tinapik ni Dexter ang kanyang dibdib habang nakangiti. Ang maliit na modelong ito ay may mahusay na reputasyon sa negosyo. Pangako, hindi mo bibiguin ang customer. Nanginig ang mga labi ni Terence. Sobrang nadismaya na siya. Pero may ideya si Terence, ang metal disc na inayos niya ngayon ay maaaring ang backup transfer station. Dahil hawak na ito, kahit na walang makuhang impormasyon si Ding, tila hindi naman ito malaking problema. Hanggat binuksan ng Central ang teleportation channel sa kabilang panig, dapat ay makapasok sila sa extrang transfer station. Sige, huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa backup transit station. Pag-usapan natin ang ibang balita. May naisip si Terence kaya ikinumpas niya ang kamay para baguhin ang usapan, kumusta naman ang Azure Sky Valley? Natagpuan na namin ang teleportation array papunta sa Azure Sky Secluded Valley, pero hindi pa ito kumpleto. Mukhang nasira na ito. Kung sigurado kang maaayos mo ito, pwede kang pumunta at tingnan ito. Tila hinihintay niya ang tanong na ito. Alam kong napakataas ng array skills ng batang bayaning si Linford, gusto mo bang subukan?
Isang nawasak na porma sayon ng teleportasyon. Interesante. Hindi inaasahan ni Terence na may impormasyon siya tungkol sa lambak. Tumango siya. Kung ganoon, Terence, at ayusin natin ito. Kung si Terence lang mismo, wala siyang lakas ng loob na ayusin ang porma sayon, pero ibang usapan na ang bagay na ito. Ang pananaliksik sa kalawakan at teleportasyon ay hindi kailanman tumigil, kaya hindi imposibleng ayusin ang porma sayon ng teleportasyon. Mabuti. Kung libre ka ngayon, sabay na tayo. Tumango ang isa, hinihingi ang opinyon ni Terence. Ngayon, nasaan na ba ang pormasyong ito? O pwede ka munang pumunta roon. Magkikita tayo pagkatapos kong asikasuhin ang ilang bagay. Pinag-isipan ito ni Terence at nagpas siyang gumawa ng ilang mga pagsasaayos bago umalis. Ayos lang yan. Pupunta muna ako roon. Ang hanay ng mga teleportasyon ay nasa lawa ng Half Moon sa Hilagang Isla. Hihintayin kita roon. Pumunta ka sana sa lalong madaling panahon. Tumawa ng mahina si Dexter at sinabing, dapat malaman ng batang bayaning si Linford na ang oras ay pera, kaya hindi ako maghihintay ng matagal. Nagulat si Terence, hindi naman sa hindi makapaghintay ng matagal si Dexter Show, pero ang teleportation formation papunta sa lambak ay nasa Half Moon Lake ng North Island. Paano ito dapat ilarawan? Nasira mo na ang iyong sapatos na bakal sa mahabang paghahanap, ngunit natagpuan mo ito ng walang anumang pagsisikap. Matapos siyang hanapin ng libu-libong beses, bigla siyang lumingon. Nasa mahinang liwanag ba ang porma sayon? Umiling si Terence, sinusubukang alisin ang mga iniisip na ito. Ano man ang mangyari, ang porma sayon ng teleportasyon papunta sa lambak ay nasa North Island, mabuti na lang. Iyon ang unang hintuan ni Terence pagkarating sa Skyclass Island, at maituturing na itong base camp niya. Mas mainam na pumunta sa North Island kaysa sa kagubatan ng Spirit Beast sa Timog Kontinente. Naiintindihan ko. Chairman Ding, mauna ka na. Susunod na lang ako sayo. Nangako si Terence kay Dexter. Sige, aalis na ako. Magkikita tayo ulit, batang bayaning Linford. Magkikita tayong muli, Miss Han. Ikinuyom ni Dexter ang kanyang mga kamay at yumuko ng may ngiti. Magal siyang nagpaalam sa kanilang dalawa, pagkatapos ay nawala ng may tunog na whoosh. Wow! Terence, bro, ang misteryoso nitong Dexter na to. Kung kaaway yan, nakakatakot yan. Nabigla si Jenny sa misteryosong lalaki, habang si Terence naman ay kinurot ang baba niya at napaisip ng malalim. Jenny, paano mo sa tingin nalaman ng Dexter na ito ang lokasyon natin? Sinundan mo ba ako rito? Terence, bro, nahack kaya niya ang sistema natin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jenny. Alam niya kung paano gawin ang ganitong bagay, kaya naman takot na takot siya sa ganitong bagay. Dahil doon, hinailan niya si Terence papunta sa inner base at sinimulang ayusin ang sistema. Kumikinang ang screen sa dingding dahil sa iba't ibang datos at imahe. Hindi maintindihan ni Terence ang ginagawa ni Jenny, kaya isa lamang siyang tahimik at gwapong lalaki. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.